isalba nyo naman yung karir ko. Bigyan nyo ako ng pangalawang buhay. That's the call of Mr. Tumbado if he's willing to apologize to the Secretary of the Department of Transportation. So, Mr. Tumbado, are you... Wala akong nabanggit sa press ko na sinama ko si Secretary Bautista. Bakit ako maghihingi ng tawad sa kanya? Mr. Chair, based on the affidavit, he already apologized to Secretary Bautista. So, he is just being requested to reiterate the statement in the affidavit. Wala po akong binabanggit na pangalan sa press con, sa statement ko, nakasama si Secretary Bautista sa korupsyon, aligasyon man sa LTFRB na mga anomalya. Wala po. Hindi naman yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko dito sa affidavit of recantation mo, isusunod kitang iko-contempt eh. Dadagdagan ko yung 10 araw mo eh. So you're willing to apologize Yes, to... Your Honor. Okay. Please do so. Kay Mag-apologize ka. Secretary Bautista, humingi po ng paunmanhin kung nadamay po siya dito sa issue na to. Even po sa Malacanang po. Salamat. Thank you. Mr. Chair, Mr. Tumbado was earlier asked to apologize to Chairman Guadis for all the inconvenience and trouble he has caused. With the permission of the Chair, may Mr. Tumbado be also asked to apologize to Secretary Jimmy Bautista because he was also unnecessarily dragged into this scandal, Mr. Chair. Thank you po. That's the call of Mr. Tumbado if he's willing to apologize to the Secretary of the Department of Transportation. So, Mr. Tumbado, are you... Wala akong nabanggit sa press ko na sinama ko si Secretary Bautista. Bakit ako maghihingi ng tawad sa kanya? Mr. Chair, based on the affidavit, he already apologized to Secretary Bautista. So, he is just being requested to reiterate the statement in the affidavit. Wala po akong binabanggit na pangalan sa press con, sa statement ko, nakasama si Secretary Bautista sa korupsyon, aligasyon man sa LTFRB na mga anomalya. Wala po. Point of clarification lang, Mr. Tumbado. A while ago, tinanong ka kanina na 2 affidavit ang pinirmahan mo. One, allegedly notarized by Attorney Bolivar, and the other affidavit you submitted to the NBI, notarized by Attorney Ruben Manzanes Jr. Now, ang tanong, pinirmahan mo ba itong affidavit of recantation na allegedly notarized by Attorney Bolivar? Yes, Your Honor. Pinirmahan mo? Opo, pero wala po ako doon nung ninotarize po siya. Yes. Pero pinirmahan mo at ang ibig sabihin ng pirma mo ay sumasang-ayon ka sa lahat ng inilagay dito sa affidavit of recantation. Yes, Your Honor. Yes. At nandito sa paragraph number 5, and I would like to quote that I have issued the sworn affidavit as a form of public apology in favor of Chairman Teofilo Guadis III, Secretary Jaime Bautista of the Department of Transportation, and to the Office of the President. Your Honor, wala po akong tinutukoy na Nandito sa statement mo, affidavit of pero po recantation mo. sa press con wala po akong tinukoy. Wala naman. Ang tanong ko lang sa iyo is, Papangatawan ko, Your Honor, wala po akong binabanggit. Hindi ko po idinamay ang pangalan ni Secretary Bautista sa press con, sa anuman binibigay ko. Kung siya, nabuilalas ko po sa press con, maaari po akong maghingi ng paumanhin sa kanya. But hindi ko po siya pinangalanan kahit saan po, Your Honor. Sa National TV, wala I po. agree with that. Pero hindi naman yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko dito sa affidavit of recantation mo, isusunod kitang iko-contempt eh. Dadagdagan ko yung 10 araw mo eh. Ang tanong ko sa iyo is, yung sa affidavit of recantation mo na sinabi mo, narinig ng iyong abogado na pinirmahan mo. Kaya lang, wala ka
Hindi ka naandun nung pinirmahan ng Notary Public. Yes, Your Honor. Yes, yun ang sabi mo. Ang sinunod kong tanong sa iyo ay kung lahat dito sa affidavit of recantation mo ay totoo. Sabi mo, oo. Yes. Ngayon, ang huling tanong ko sa iyo, nakalagay dito sa paragraph number 5 that I have issued the sworn affidavit as a form of public apology in favor of Chairman Teofilo Guadis III, Secretary Jaime Bautista of the Department of Transportation, and to the Office of the President. Hawak ko ngayon yung affidavit of Yes, Your recantation Honor. mo. Yes. Oh. Oh, totoo ba ito? Yes, Your Honor. Now, are you willing, as requested by Yusek Gebra, na kung po pwede, mag-apologize ka na rin publicly in favor of Secretary Bautista? Yun po yung request ni Yusek Gebra. Yes or no? Kasi call mo ito, iho. Yes, Your Honor. Nasa iyong desisyon. Kaya tinatanong kita. Yes, Your Honor. So you're willing to apologize Yes, to... Your Honor. Okay. Please do so. Kay Mag-apologize ka. Secretary Bautista, humingi po ng paunmanhin kung nadamay po siya dito sa issue na to. Yeah. Even po sa Malacanang po. Salamat. Thank you. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Mr. The next interpellator is the Honorable De Los Santos. You have the floor, please. Thank you, Mr. Chair. To Mr. Tumbado. Let me remind you lang, sir, no? What our good chairman have said. Yung 10 days yung pong contempt, pwede pong madagdagan yon. Kinalampag nyo po yung buong LTFRB, yung buong hepe ng LTFRB nandito po, buong Pilipinas, nandito po lahat. Unang tanong ko po, ano po ba yung sinasabi nyo kaninang problema sa ahensya? Sino po bang inaakusahan nyo? Yung buong ahensya o may mga certain individuals lang po ba? Yung mga certain individuals po. Pwede nyo po ba sabihin sa amin kung sino itong mga to? Pwede mo pang... Hindi ko na po siguro maipapangalanan yung mga involved po dito. Your Honor, I'm sorry po. Pwede ba namin malaman kung bakit? Dahil lang po sa pinaparating na sumbong sa akin ng mga operators din sa Region 3. Ganun po, Your Honor. Sorry po, medyo hindi po angkop yung sagot dun sa tanong, no. Ang tanong ko po bakit hindi natin masabi yung mga these are grave accusations, no? Graft Yes. corruptions are grave accusations. Bakit po hindi natin masabi dun po sa press con nyo, napakatapang nyo pong sinasabi na merong anomalya sa ehensya. Bakit po hindi nyo nasasabi kung sino itong mga taong ito? Your Honor, wala po kasi akong direktang kinalaman. Kung yung personal knowledge, nasangkot po yung tao na yun. Sinasabi lang po sa akin yung kanilang na base doon sa na-experience nila sa tao na yun. Isinusumbong lang po sa akin yun. Pero wala po akong direct knowledge po. Sa pagtatrabaho nyo po sa LTFRB, sino po ang direct boss nyo? I think we have established that, but I want to put that on the record. Sino po ang direct boss ninyo po? Si Chairman Gladys po. And gaano po kayo katagal kay chairman? 7-8 months. 7 months, no? Yes, yes. To be exact, 6 months and I think 28 days, no? Doon po sa span na yon, na-establish nyo po sa mga operator na kayo ang tamang tao pag sumbungan o kayo ang tamang tao na abutan o kung ano man na transaksyon ang pwede gawin, na-establish nyo po yun within 6 months and 28 days. Yes, Your Honor. Opo. So nakatanggap po kayo ng pera, direct. Wala po. Pero sinabi nyo po sa una yung statement, may natanggap po kayo. Wala po. Wala po. Wala po. Okay. So, ano po itong mga sinumbong sa inyo? Kung hindi na lang po yung pangalan, ano po itong mga sinumbong sa inyong accusations? Yung pong sobrang taas ng hinihingi na
particular dun sa provisional authority na nagmumula sa 50 to 100,000 kada unit po ng PA. So ito po, sir, na sinasabi niyong quota na 2 million at yung 5 million na, ano ba ito? Payment kay Attorney Guadis, hindi po ito totoo. Hindi po, wala po akong direkta na inugnay si chairman dun po sa Hindi particular. po, sir. Yung kahit hindi na po si Attorney Guadis, no? Yung pong 5 Okay. million pesos at yung 2 million na quota, may pinanggagalingan ba to? Yes, yung base din po sa sumbong sa Sa akin. kwento na naman. Doon po mismo sa mga operators. Okay. Alam niyo po kasi, Mr. Chair, naniniwala akong if there's no smoke, there's no fire. No? And I think and I believe, and I would like to remind you, Mr. Tumbado, ito pong 10 days na to, maganda pa po ang mood ni chairman. Mabait pa po siya nito. No? You can escalate the situation and actually, yung pong ginawa ninyo na paninira kay Atty. Guadis, yung pong pagdamay ninyo sa buong ahensya, this is considered libel. No? Yung sinasabi nyong hearsay mo yan, chismis, wala kang ebidensya, pwede ka pong makasuhan nito, no? I think I will give you the last chance to be, honest at baka lumambot ang puso ng ating mga colleagues dito sa inyong contempt. Ano po ba talaga ang nalalaman nyo? Direkta, pangit po pakinggan na ito po ay narinig ko sa mga operator, narinig ko ito lang yung sabi sa akin. Ano po ba talaga ang alam ninyo? Sino po ba ang alam ninyo? At ano po bang involvement? Sabi niyo walang involvement si Atty. Guadis. Ano po ba talaga ang nangyari? Inuulit ko po, Your Honor, base po dun talaga sa sinasabi ng mga operators na malapit sa akin. Gusto po sanang ilapit doon kay Chairman Guadis yung mga sumbong nila. So, sila na po ang nakakapag-salita kay Chairman kung ano po yung mga nangyayari. Sige po, Mr. Chair. Last point na lang, Mr. Chair. To Atty. Guadis po, no? Chairman, gano'n na po yung accusation na ginawa sa inyo. Dinamay po kayo dito. Wala po ba kayong planong magsampa o kung ano man ang actions laban dito kay Mr. Tumbado? With the permission of the chair, for now, what I would like to do is clean my name and the name of the agency, and I left that matter to the lawyer to look into other legal But sanctions. for you, Mr. Chairman, personally, from your heart, Of course, I would like to have some vindication, probably at a later time. But Your Honor, Mr. Chair, what matters now is not my personal honor, but the honor of the very agency that I represent. For which reason, I intend first to cleanse the agency and to the public, and then after that, we will mull into other legal sanctions possible. We will do it one at a time, Mr. Chair. so Because tama po ba na may nasabi po kayo na this is not verbatim po, no? Isalba nyo naman yung karir ko, bigyan nyo ako ng pangalawang buhay. may I clarify that, Mr. Chair? When all of these accusations were heard by me, and when the suspension came in, I couldn't. I was freezing, and I do not know where all of these things are coming from. So I asked him to please tell the truth and tell the public the real score at LTFRB, because it would spell the difference in my career. Kaya nasabi kong isalba ang career, because if he will not come forward and tell the real score,
it could dispel the end of my career and the integrity of my family. Yes, on that point, I made the clarification, not because I wanted to be saved, but because I wanted to be freed by the truth. Thank you, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, I'll save my questions on second round if meron man po. Thank you, Mr. Chair.